Kapag nakaranas ka ng malas, sunod-sunod itong darating. Si No Huio ay handa nang bumaba ng bus, ngunit sa likod na pinto, may isang babae na matagal na nag-swipe ng kanyang card, kaya umakyat siya sa harap na pinto, ngunit biglang nagsara ito. Nagmamadali siyang bumalik sa likod na pinto, ngunit umalis na ang driver. Sa wakas ay nakababa na siya at bumuhos naman ang ulan. Tumingin si No Huio sa paligid at nakita niya sa sahig ang isang payong na walang gumagamit kaya kinuha niya ito at binuksan. Ngunit sa lakas ng hangin, nasira ang payong. Itinapon ni No Huio ang sirang payong at tumayo sa ilalim ng bubong habang naninigarilyo. Naramdaman niyang malapit na siyang sumabog. Sa wakas ay umalis na siya doon, ngunit sa huli, nasabi na lang niyang, "Dami, muntik na akong madapa." Kaya naman humingi na lang siya ng tulong sa babae sa likod niya para kunin ang tsinelas niya. Ngunit sa halip na kunin ang tsinelas, sinipa lang ito ng babae palayo. Sa wakas ay nakauwi na siya. Nang itatago na sana ni No Huio ang payong, biglang nagalit siya at naglakad patungo sa elevator. Sa kasamaang palad, malapit nang sumara ang pinto ng elevator, ngunit sa kabutihang palad, nakapasok siya sa oras. Ngunit hindi niya inaasahan na sasaktan siya ng magandang babae. Natanggap ni No Huio ang lahat ng suntok at pinalabas. Hindi na niya kaya. Mayroon ba akong sumpa ngayon? Pagtanong niya sa sarili. Pumunta si No Huio sa convenience store at naghanda na sana ng noodles, ngunit sa kasamaang palad, nakalimutan niyang lagyan ng pampalasa ang noodles. Nais ni No Huio na kumuha ng ibang noodles, ngunit hindi inaasahan ang empleyado sa tindahan ay. Naiisip niya na para magnanakaw si No Huio at kahit anong pakiusap niya ay ayaw pa rin siyang palitan. Galit na galit si No Huio, ngunit bumalik na lang siya sa kanyang upuan. Sa tingin niya ay masarap naman ito. Ngunit hindi pa man tumatagal ang kasiyahan ni No Huio ng 2 segundo, bigla siyang sumakit ang tiyan. Mabilis siyang pumunta sa tindera at nagtanong kung may banyo ba dito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya sinagot ng tindera at nilagay pa nito ang kanyang kamay sa alarm button. Nagalit si No Huio na para bang gusto niyang masuka ang dugo, kaya mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay. Sa wakas ay nakauwi na siya. Agad na pumasok si No Huio sa banyo, ngunit ginagamit pala ito ng kanyang ama. Inakala ng kanyang ina na may nangyari sa kanya, kaya patuloy siyang kinakausap nito. Sa sobrang pagmamadali, hindi na nakapagsalita si No Huio. Patakbo siyang pumasok at sinabihan ang kanyang ama na lumabas na, ngunit nagkamali ng intindi ang kanyang ama. "Lumabas na ako. Ano bang gusto mo ha, anak? Ano, gusto mo akong saktan?" Unti-unting namutla ang mukha ni No Huio. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay sumimangot. Biglang nag-iba ang eksena. Nalilito si Lee Minkyung na sinabi sa doktor, "May isang lalaki na sumusunod sa akin sa harapan." Nagdududa ang doktor, kung sinusundan kanya, dapat nasa likod siya, di ba? No. Pero paano niya nalaman ang pupuntahan ko? Sinabi niya sa doktor na sinundan siya ng lalaking ito hanggang sa kanyang apartment at gusto pa nitong pumasok sa elevator. Sa kabutihang palad, may payong siya kaya ginamit niya ito para hampasin ang nakakasuluklam na lalaki hanggang sa tumakbo ito palabas. "Nararapat lang na ginawa mo iyon, kung hindi ay baka may masama nang nangyari sa iyo." Umiti ang doktor habang tinitingnan si Lee Minkyung at tahimik na isinulat sa kanyang medical record ang paranoid persecution. Sa isang iglap, umalis si Lee Minkyung sa klinika at pumunta sa convenience store. Ngunit sa kasamaang palad, nakita na naman niya ang lalaking nakita niya kanina. Sa takot niya, nagtago siya ngunit sinundan siya nito. Pagkatapos ay tumakbo siya sa cashier at dahil sa kabaitan niya, sinabi niya sa empleyado, "Pakiusap, mag-ingat ka sa lalaking nasa likod mo." Si Lee Minkyung ay pauwi na, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang lumingon siya, inahabol siya ng lalaki. Natakot si Lee Minkyung kaya mabilis siyang tumakbo. Sa wakas ay nakarating na siya sa pintuan ng kanyang bahay. Lumingon si Lee Minkyung at nakita na naman ang lalaki. Bakit niya ako sinundan dito? Sa takot, nilock ni Lee Minkyung ang lahat ng pinto. Huminga siya ng malalim, sa wakas, ligtas na ako. Kinagabihan, lumabas si Lee Minkyung para magtapon ng basura, ngunit nakita niya ang isang ligaw na aso. Tumakbo ang aso papunta sa parking lot kaya mabilis siyang sumunod. Sa wakas ay naabutan niya ang aso. Ngunit sa sandaling iyon, si No Huio na galing sa pampublikong banyo ay nakita ang nakakainis na baliw na babae. Dahil sa kakaibang babaeng ito, hindi lang siya nasaktan ng wala sa oras, kundi pati na rin. Nang makita ni Lee Minkyung si No Huio, mas lalo siyang nag-react. Humarap siya sa kamera at nag-wave para humingi ng tulong. Natulala si No Huio, nagtataka kung anong ginagawa ng babaeng ito. Sa kasamaang palad, nakita ni Lee Minkyung ang dashcam sa sasakyan sa tabi niya. "Anong ginagawa mo? Umalis ka sa sasakyan ko." Nagbago ang eksena at dinala ang dalawa sa istasyon ng pulis. Pabulong na sinabi ni Lee Minkyung sa pulis, ang lalaking ito ay isang rapist. May suot siyang electronic ankle bracelet. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Napangiti si No Huio sa inis. Agad siyang itinaas ang kanyang paa at sinabi, ito ang susi ng locker sa pampublikong paliguan. Ngunit sa kasamaang palad, kinuha ni Lee Minkyung ang kanyang telepono at sinabi, "Ako ba ito?" Nang makita ang dalawang kakaibang tao, walang nasabi ang pulis. Sa sandaling iyon, dumaan ang isa pang pulis. Ang dating asawa ni No Huio ay isang pulis din, ngunit dahil sa ilang kadahilanan, hindi lang siya nasuspindi sa trabaho, pati na rin ang kanyang kasintahan ay iniwan siya. Sa isang iglap, lumabas ang dalawa sa himpilan ng pulisya. Tinawag ni No Huio si Lee Minkyung, gusto niyang hingin ang numero nito upang pag-usapan ang pag-aayos ng kotse. Hindi inaasahang, si Lee Minkyung ay may mukhang puno ng pag-ingat, tila nagbabantay siya laban sa isang magnanakaw. Naiinis si No Huio, hindi niya ba narinig ang sinabi
sinabi ng pulis kanina. Kung hindi niya siya tinulungan magpaliwanag, nasa kulungan na siya ngayon. Sana ay pag-isipan niyang mabuti bago magsalita. At saka, mayroon akong emotional control disorder. Kaya sa susunod, subukan mo ulit akong galitin. Malinaw na ang paggamit ng mental illness upang takutin ang isang pasyente ay walang epekto. Emotional control disorder, yun ba? O baka pinupuntirya mo lang ang mga babae at mahihinang hayop kaya selective yung emotional control disorder mo. Ang hirap pa talagang kontrolin ang galit. Narinig ko lang na na-break ang engagement mo. Ang dalawang pulis na nakikinig ay tumawa. Agad na ipinakilala ni Lee Min-kyung kay No Hwee-oh ang doktor na nag-check up sa kanya. Sinabi niya na kung may oras si No Hwee-oh, magpatingin siya. Ang muod ni No Hwee-oh ay tulad ng isang alimango na naglilipat ng bahay. Halos hindi na niya kayang kontrolin. Ang dalawang kaibigan niya ay agad na tumakbo palapit at sinabing, "Iwan mo na ako, hindi na ako magiging pulis." Lumapit si Lee Min-kyung sa pinto, tulad ng dati niyang ginagawa sa pagkuha ng litrato ng mga suspect. Ito ang paraan niya para protektahan ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, lumabas si No Hwee-oh. Kinutya niya ang ginawa ni Lee Min-kyung, ngunit hindi niya inaasahang itinutok ni Lee Min-kyung ang kanyang telepono kay No Hwee-oh at patuloy na kinuhanan siya ng litrato. Hindi rin nagpatalo si No Hwee-oh. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinuhanan din si Lee Min-kyung na nagpatakot dito. "Anong ginagawa mo, No Hwee-oh? Paulit-ulit na lang siyang natatalo, kaya hintayin mo lang. Hindi ko na kaya pang maghintay sa iyo, kaya tatakbo na ako." Kinabukasan, si No Hwee-oh ay pumunta sa klinik para sa kanyang check-up gaya ng dati. Pagkatapos makipag-usap sa doktor, lumabas siya. Hindi niya inaasahang nakita niya si Lee Min-kyung na nakaupo sa sofa. Maganda, sa iisang lugar pala sila nagpapa-check up. Agad na natakot si No Hwee-oh at patagong tumakbo sa counter para magbayad, sa takot na mapansin siya ni Lee Min-kyung. Nakita niyang mukhang tapos na siyang magbayad. Halos nakatakas na siya sa ospital, ngunit bigla siyang nakita ni Lee Min-kyung. "Bakit ka nandito? Sinabi ko na sa'yo dati, may emotional control disorder ako. Nagmamayabang ka ba? Akala mo ba ay nasa itaas ka sa akin?" Halos sasabog na sa galit si No Hwee-oh. Ikinaway niya ang kamay niya at pinapasok si Lee Min-kyung. Naglakad-lakad si No Hwee-oh at handa nang sumakay sa elevator pa uwi. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Lee Min-kyung. Sa pagkakataong ito, natuto na siya. Hinintay niya si Lee Min-kyung na sumakay sa elevator, habang siya naman ay naghihintay sa susunod na round. Sadyang tadhana nga naman, muli silang nagkita at nagkatinginan. Agad na sumagot si No Hwee-oh na maghihintay na lang siya sa susunod na round, ngunit mukhang hindi masaya si Lee Min-kyung. "Bakit? May tinatago ka ba? Hindi ko na yan kaya." Simula noon, sa tuwing lilitaw si Lee Min-kyung, iiwasan siya ni No Hwee-oh. Kahit na sinusubukan niyang iwasan ito, nakita pa rin siya ni Lee Min-kyung habang naglalakad kasama ang kanyang aso. "No Hwee-oh, hindi ka na makapagsalita, hindi ka ba pwedeng magpalit ng klinik? Tayong dalawa, mag-ingat tayo na hindi magkita." Nakakagulat, hindi sumang-ayon si Lee Min-kyung. Paulit-ulit siyang nagbigay ng maraming dahilan, ngunit sa huli, dalawang salita lang ang sinabi niya, "Baliw ka." Agad na sumabog sa galit si No Hwee-oh. "Ikaw ang pinakabaliw dito sa lugar na to, alam mo ba iyon?" Binuksan ni Lee Min-kyung ang voice recorder, at biglang naging tahimik si No Hwee-oh. "Sigurado akong mamamatay ako sa inis dahil sa babaeng iyan na si Lee Min-kyung. Ang kakaibang babaeng ito ay naglalakad sa gabi na nakasuot ng sunglasses. Ngunit nang tingnan mo siya, biglang napansin niya na ang lalaki ay mas kakaiba pa kaysa sa kanya. Hindi, nag-iimbestiga lang ako, hindi ako manyak." Nakita ni No Hwee-oh ang reaksyon ni Lee Min-kyung at agad na nagpaliwanag, ngunit habang nagpapaliwanag siya, lalo siyang natatakot. Wala nang magawa si No Hwee-oh kundi tulungan si Lee Min-kyung na tumayo, ngunit hindi niya inaasahan, "Tinakot mo ako. Muntik na akong atakihin sa puso." Mabuti na lang at nakalimutan ni Lee Min-kyung na i-charge ang kanyang stun gun. Gusto na sanang pagalitan ni No Hwee-oh si Lee Min-kyung, ngunit bigla itong sumigaw, "May manyak." Nagpanik si No Hwee-oh. Kung talaga siyang pinagkamalan, paano pa siya mabubuhay? Sa wakas, ang sigaw ni Lee Min-kyung ay nakatawag ng pansin sa patrol team. Natanto lang si Kim In-ja na nagtitipon sa kapitbahayan na parang sasabog na si No Hwee-oh. Gustuhin man niyang magpaliwanag ngayon, hindi niya alam kung saan magsisimula. Kaya dinala siya ng mga babae sa istasyon ng pulisya. Sinabi ni Lee Min-kyung na huwag nang magpanggap na tiktik, hanggang kailan pa kita kailangang protektahan. Lumalabas na gusto ni No Hwee-oh na ibalik ang kanyang pagiging pulis ng mabilis, kaya hinanap niya ang pinuno ng kapitbahayan. Nagpanggap siyang babae para makapunta sa lugar ng palihim, pero sa kasamaang palad, ang ginawa niya ay hindi lang nabigo na makahanap ng anumang ebidensya, kundi napagkamalan pa siyang manyakis. Nakakahiya. Sa isang iglap, umalis ang grupo ng mga tao sa istasyon ng pulisya at narinig nilang pinag-uusapan ng mga babae si No Hwee-oh. Sa pag-alala sa pagmumura ng kanyang pinuno kay No Hwee-oh, biglang nakaramdam ng kaunting pagsisisi si Lee Min-kyung. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ganoon kaawa-awa si No Hwee-oh. Biglang bumuhos ang ulan at nag-iisa si No Hwee-oh na naglalakad sa kalsada. Dinala ni Lee Min-kyung ang payong at mahinang sinabi, "Ang bagay na iyon ay talagang madaling magdulot ng hindi pagkakaunawaan." Pero sino ang mag-aakalang ang mga salitang ito ay lalong nagpainit ng galit sa puso ni No Hwee-oh. "Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko? Umiiyak ka ba?" Tanong ni No Hwee-oh habang tinitingnan si Lee Min-kyung. "Masaya ka ba sa paghihirap ng iba? Kung ayaw mo sa akin, susubukan kong huwag magpakita sa harap mo. Patuloy ka na lang magduda sa taong tumulong sa iyo. Naiintindihan mo ba?"
Sa susunod na bigyan pa kita ng pansin, aso ako, hindi tao. Hindi makasagot si Lee Min-kyung, kaya tahimik siyang umalis dala ang payong. Ngunit nasa kalagitnaan na siya ng daan nang maramdaman niya ang panganib sa likuran niya. Tila may kakaibang tao na sumusunod sa kanya na nagpatakot kay Lee Min-kyung. Hindi niya inasahan na isa palang tunay na manyakis. Sa sandaling iyon, napansin ni No Hwee-oh na may mali at tumakbo siya papunta sa harap. Nagsimula ring tumakbo ang manyakis para sundan siya. Pinili pa rin ni No Hwee-oh na habulin ang manyakis. Pagkatapos ng maikling panahon, nahuli na ni No Hwee-oh ang manyakis at dinala sa istasyon ng pulisya. Nang umalis sila sa istasyon sa pagkakataong ito, nagbago ang tingin ni Lee Min-kyung kay No Hwee-oh habang magkasama silang naglalakad sa kalsada. Sa unang pagkakataon, inamin ni Lee Min-kyung ang kanyang nararamdaman kay No Hwee-oh. Sinabi niya na hindi siya makapagtiwala sa ibang tao dahil sa kanyang karamdaman, lalo na kapag umuulan. Kapag may tao sa likuran niya, kinakabahan siya ng husto na hindi siya makahinga. Pagkarinig nito, sinabi ni No Hwee-oh na mayroon siyang magandang paraan at iyon ay ang pagbilang habang humihinga ng malalim. Pagkatapos ay ipinakita niya ito sa kanya. Sa susunod na eksena, nanonood si Lee Min-kyung ng TV sa bahay nang bigla siyang natakot at umupo ng tuwid. Kung araw-araw kang sinasaktan ng isang babaeng pasyente sa psychiatric at bigla siyang mag-imbita sa iyo na kumain, ano ang reaksyon mo? Nang makita ni No Hwee-oh ang black bean noodles, kinunutan niya ang noo at sinabing, hindi mo naman siguro nilagyan ng gamot ito, di ba? Bakit ka biglang bumait sa akin? Lumalabas na pagkatapos iligtas ni No Hwee-oh si Lee Min-kyung noong isang araw, nagbago ang saloobin niya sa kanya. Bumili pa siya ng maraming pagkain para ilibre siya na nagpatakot kay No Hwee-oh. Natatakot siya na baka ito ay isang bagong taktika ni Lee Min-kyung. Habang kumakain sila, biglang humingi ng tulong si Lee Min-kyung kay No Hwee-oh para turuan siya ng self-defense. Ayaw syempre ni No Hwee-oh na turuan siya, pero nagsimula siyang magmakaawa. Muntik nang maibuga ni No Hwee-oh ang kanyang noodles. Hindi niya inasahan na marunong palang magpabebe ang isang taong may problema sa isip tulad niya. Pagkatapos, sinabi ni No Hwee-oh kay Lee Min-kyung ng simple, tingnan mo ako. Hawakan mo ang balikat ng kalaban mo at gamitin mo ang tuhod mo para sipain ang kanyang ari. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Lee Min-kyung. Ito ang gusto kong matutunan. Agad siyang nagmakaawa ulit, pwede ko bang subukan? Nang makita niyang ayaw ni No Hwee-oh, nagsimula siyang magmakaawa at hinawakan pa siya. Hindi kinaya ni No Hwee-oh ang taktikang ito at pumayag na lang. Hindi pa rin napagtanto ni No Hwee-oh ang panganib at ang resulta, si No Hwee-oh ay nakahando sa isasahig at nanginginig. Nataranta si Lee Min-kyung at gusto niyang dalhin si No Hwee-oh sa ospital. Ngunit isang salita lang ang sinabi ni No Hwee-oh, huwag ka na sanang magpakita sa akin. Sa susunod na eksena, umuwi si No Hwee-oh. Hindi niya inasahan na nakatayo si Lee Min-kyung sa pinto ng elevator. Nang makita niya si No Hwee-oh, tuwang-tuwa siya, mahal ko, bilisan mo, sakay na tayo sa elevator. Medyo natakot si No Hwee-oh, ngunit nang tumingin siya sa loob ng elevator, biglang naintindihan ni No Hwee-oh. Nagsimula nang umandar ang elevator. Mahigpit na hinawakan ni Lee Min-kyung ang kamay ni No Hwee-oh at sa isang iglap ay nasa itaas na sila. Sinusundan pa rin sila ng lalaking nakasuot ng helmet. Nagsimulang maging tensyonado ang kapaligiran. Sa sandaling ito, ipinakita niya ang pinakamaluwag na posisyon at lumapit ang lalaking nakasuot ng helmet sa huling silid. Daddy ng Power Ranger, hello mga anak, matagal lang nag-aaway pero ang totoo ay nagdiriwang lang ang tatay ng kanyang kaarawan. Medyo awkward ang dalawa kaya mabilis na silang umuwi. Kinabukasan, ayon sa kanilang kasunduan, pumunta sila sa isang bakanting lot para mag-aral ng self-defense. Si No Hwee-oh ay nagpakita ng posisyon na parang nagte-training ng sundalo. Malinaw na seryoso siyang turuan siya. Mabilis na nagsimulang magsanay si Lee Min-kyung. Tusukin ng mata, sipain pataas. Tama, ganyan. Ngayon, ang susunod na kailangan mong sanayin ay kung paano makatakas kung may masamang lalaki na biglang yumakap sa iyo mula sa likod. Nag-demonstrate si No Hwee-oh at pagkatapos ay nagsimula silang magsanay. Okay, ipagpalagay natin na may masamang lalaki na yumakap sa iyo mula sa likod. Ano iyan, nag-i-enjoy ka ba? Apakan ng kanyang paa, sipain siya. Sa kabutihang palad, mabilis na nakatugon si No Hwee-oh sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay tinuruan niya si Lee Min-kyung ng physical training. Mabilis silang nakarating sa huling hakbang. Kapag nakatagpo ka ng masamang lalaki na mas malaki sa iyo, ang tanging paraan ay tumakas. Kaya gusto ni No Hwee-oh na isipin ni Lee Min-kyung na may masamang lalaki na humahabol sa kanya at pagkatapos ay nagsimula silang mag-ensayo. Patuloy na tumatakbo si Lee Min-kyung, ngunit hindi na niya makita si No Hwee-oh. Nang lumingon siya, napagtanto niya na masyado siyang sumisigaw. Bilang resulta, napagkamalan si No Hwee-oh na isang tunay na manyakis at nahuli siya ng mga tao. Nang makita niya si No Hwee-oh na nagpapaliwanag ng husto, hindi napigilan ni Lee Min-kyung na tumawa. Halika rito sa akin. Kapag may nanay na bumibisita sa bahay ng kanyang anak at biglang makita ang isang babae doon, ano ang reaksyon niya? Pumasok ang nanay ni No Hwee-oh sa sala at nakita ang isang babae na nakahiga sa sofa. Tiningnan niya ito at naisip, wow, ang ganda naman niya. Agad siyang natuwa. Ang 35 taong gulang kong anak, sa wakas ay may gusto na sa kanya. Di nagtagal, nagising si Lee Min-kyung mula sa kanyang panaginip. Nadiskubre din ni Lee Min-kyung na nagluluto ang nanay ni No Hwee-oh. Agad siyang tumayo at nagpaliwanag na kapitbahay lang siya ni No Hwee-oh at pansamantala lang siya doon dahil may problema ang lock ng kanyang pinto. Ngunit tumawa lang ang nanay ni No Hwee-oh at sinabing, pwede mo namang sabihin na girlfriend ka niya. Hindi po ako ang girlfriend niya. Uuna na po ako. Paano ka tatakas kung narito na ang manugang ko? Hinawakan ng nanay ni No Hwee-oh si Lee Min-kyung sa isang kamay. Sa ilalim ng takot na aura ng nanay ni No Hwee-oh, napili
napilitan si Lee Min-kyung na manatili. Sa isang iglap, nagsimula na silang kumain. Nagsimula nang magtanong ang nanay ni No Hwi-oh tungkol kay Lee Min-kyung. Hindi nila inasahan na uwi si No Hwi-oh sa sandaling iyon, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang nanay at patuloy na nagtanong kay Lee Min-kyung. Nahiya si No Hwi-oh. Agad na pinigilan ni No Hwi-oh ang kanyang nanay at mabilis na pinauwi si Lee Min-kyung. Pagkatapos noon, dinala ni No Hwi-oh ang isang karton para hanapin si Lee Min-kyung. Lumalabas na kulang si Lee Min-kyung sa pakiramdam ng seguridad, kaya kinuha ni No Hwi-oh ang ilang sa kanyang mga gamit para ilagay sa bahay ni Lee Min-kyung para isipin ng sinumang papasok na may lalaki doon. Nakaramdam ng kaunting pagkabigla si Lee Min-kyung nang makita niya si No Hwi-oh na abala para sa kanya. Pagkatapos ilagay ang mga gamit, gusto na sanang umalis ni No Hwi-oh, pero biglang nagsalita si Lee Min-kyung, "Halika." Kaya pumunta sila sa isang bar at uminom ng ilang baso. Medyo lasing na si Lee Min-kyung at gusto niyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Lumalabas na masayahin siyang empleyado sa opisina noong mga panahong iyon. Isang araw, may isang babae na naghanap sa kanya. Matapos mag-usap ang dalawa, si Lee Min-kyung, nadiskubre niya na ang lalaking kasama niya ay kasal na. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit ang nakuha niya lang ay ang kahihiyan sa harap ng lahat ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ang una niyang ginawa ay tuluyang putulin ang relasyon sa masamang lalaking iyon. Hinanap siya ng lalaki at galit siyang nagtanong sa kanya at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang makatanggap siya ng dalawang video. Lumalabas na ang walang kwentang lalaking iyon ay palihim na nagvideo sa kanya. Pagkatapos niyang mapilitang sumakay sa kotse, gusto niyang burahin ng lalaki ang mga video. Ngunit sinabi niya, "Nakakatawa ba ako? Nagkamali ako, pasensya na." Para bang hindi niya pinansin ang sinabi ko, "Nagkamali ako." Napaka-immoral, kahit na sa huli ay nakatakas siya sa lalaki. Nang walang kwentang lalaking iyon, ang panahong iyon ay napakatakot kaya naging paranoid siya. Pakiramdam niya ay gusto siyang saktan ng ibang tao. Hanggang ngayon, mayroon pa siyang masamang reputasyon na sumisira sa pamilya ng iba. Hindi maintindihan ni No Hwi-oh kung bakit hindi siya sumagot si Lee Min-kyung. Umiti ng mahina si Lee Min-kyung, "Kung hindi ako naniniwala sa sarili ko, sino ang maniniwala sa akin?" Nang makita niyang nagpapahayag ng damdamin si Lee Min-kyung, nakaramdam si No Hwi-oh ng kaunting sakit. Sa isang iglap, nakauwi na sila. Medyo awkward ang kapaligiran. Nang makita niya si No Hwi-oh na papunta na sa kanyang bahay, biglang lumabas si Lee Min-kyung, "Kumain ka muna ng ramen bago ka umalis." Sa isang iglap, pumunta talaga si No Hwi-oh sa bahay ni Lee Min-kyung. Pagkatapos lutuin ang ramen, biglang tumingin si Lee Min-kyung kay No Hwi-oh. "Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag niyaya ka ng isang babae na kumain ng ramen?" Biglang natigilan si No Hwi-oh. Dapat ko bang malaman o hindi? Tinitigan niya si Lee Min-kyung na mukhang lasing at lumunok ng malakas. Siyempre, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kumain ng ramen, pero sa pagkakataong ito, natakot siya. "Pasensya na, hindi ko ginalaw ang mga lasing na babae at hindi rin ako pumapatol sa mga babaeng may problema sa pag-iisip." "Bakit hindi ito gumana?" "Tinanggihan ako." Sa isang iglap, sumunod na araw na. Nagising si No Hwi-oh mula sa kanyang panaginip. Tiningnan niya si Lee Min-kyung na natutulog pa rin sa sofa at mabilis siyang naghandang umalis. Hindi niya inaasahan na pagkabukas pa lang niya ng pinto, isang babae na may matatalim na mata ang nakatitig sa kanya na nagpatakot kay No Hwi-oh. Nagpanik ng kaunti si No Hwi-oh. Ang babaeng ito pala ang nanay ni Min-kyung. Halos kalahating araw siyang naghanap para mahanap ang bagong address ng kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ang eksenang ito pagdating niya. Puno ng mga gamit ang kwarto na dinala ni No Hwi-oh kagabi. Galit na galit ang nanay ni Min-kyung. "Sinaktan ka na ng isang lalaki at hindi ka pa rin nagbabago. Iniisip mo bang kasalanan mo ang lahat? Nangyari sa iyo ang ganoong bagay at nararapat lang sa iyo ang ganitong buhay, tama ba?" Ngayon, si Min-kyung naman ang nagsalita nang may galit, pulis siya na halos mapatay ang isang tao, pagkatapos ay natanggal sa trabaho. "Kagabi, nalasing ako at nakipagtalik siya sa akin. Paano mo nasasabi sa akin ang ganyang mga bagay sa sarili mong nanay?" Hindi na nakayanan ng ina ni Min-kyung, umiyak siya at nais niyang mamatay kasama ang kanyang anak. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto na rin sa wakas ang mag-ina. Paglabas ng ina ni Min-kyung sa bahay, nakita niya si Hwi-oh na nakikinig sa labas. Agad na nagbago ang kanyang mukha at malamig niyang sinabi kay Hwi-oh na samahan siya sa kanyang bahay. Tinitigan ng nanay ni Min-kyung si Hwi-oh na para bang nag-iimbestiga ng isang kriminal. Alam niya na ang malaking reaksyon ng kanyang anak kanina ay patunay na mali ang kanyang pagkaunawa. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Hwi-oh at mahigpit na pinisil. "Hwi-oh, sana ay alagaan mo ang aking anak para sa akin." Nag-aalangan si Hwi-oh at sinabing, "Ang dapat niyong paniwalaan ay ang inyong anak. Sa lalong madaling panahon, ilalabas ko si Cho para maglakad-lakad." Nagsimula siyang mag-ehersisyo at nagpatingin sa doktor. Napakatatag niya, okay lang na mabuhay mag-isa. Naniniwala si Hwi-oh na tiyak na makakawala si Min-kyung sa kanyang mga takot sa sarili niyang paraan. Bagamat kailangan niya ng kaunting panahon, darating din ang araw na iyon. Sa kabilang eksena, para bang may unawaan ang mag-asawa. Lumabas si Min-kyung para maglakad-lakad kasama ang aso, at si Hwi-oh ay naghihintay na sa tabi niya. Walang kailangang sabihin. Tahimik na sumunod si Hwi-oh kay Min-kyung at tumayo sila sa harap ng isang tindahan. Nang makita niya ang iba't ibang kulay ng sunglases sa tindahan, biglang may naisip si Hwi-oh. Sa araw-araw na suot ni Min-kyung ang itim na salamin, napakadilim ng kanyang mundo at walang kulay ang mundo para sa kanya. Kinuha niya ang isang kulay gintong salamin para subukan niya at pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang isang kulay rosas na salamin. Lahat ay naging kulay rosas, di ba? Tiningnan ni Min-kyung si Hwi-oh. Napakahiwaga ba ng kulay rosas na salamin na ito? Kahit si Hwi-oh
Huio ay tila nagniningning. Mabilis na umiling si Minkyung upang pigilan ang kanyang mga ilusyon. Sa isang iglap, muli silang nagkarera. Ngunit ngayon, may kakaiba. Sinabi ni Huio kay Minkyung na kung hindi siya maabutan sa karerang ito, may regalo siya para sa kanya. Nang marinig niya ito, agad na tumakbo si Minkyung ng buong bilis. Dahil nanalo si Minkyung, tinupad ni Huio ang kanyang pangako. Ito ang iyong medalya. Ito ay isang pito. Sinabi ni Huio kay Minkyung na kung sakaling nasa panganib siya sa hinaharap, kailangan lang niyang hipan ang pito at agad siyang lilitaw. Masayang kinuha ni Minkyung ang pito at hinipan agad. Pwede ka bang maging manugang ko? Ang babaeng nasa edad na nasa harap niya ay walang kahihiyan. Ang kanyang anak ang dahilan kung bakit naging mental na pasyente si Minkyung. Ngayon, dahil ayaw niyang makulong ang kanyang anak, naglakas loob siyang sabihin kay Minkyung na pakasalan ang kanyang anak. Halos gumuho si Minkyung at gusto niyang tanungin ang babaeng nasa harap niya kung ang anak niyo ay niloko ng kanyang kasintahan, kinutya at binugbog at binalaan pa ng isang video. Papayag ba kayong pakasan ang anak niyo sa lalaking iyon? Hindi niya inaasahan na hindi niya ito ikinabahala. Tinitigan niya si Minkyung nang may paghamak. Hintayin mo lang na palayain si Huio at agad ko siyang dadalhin sa harap mo para lumuhod. Ang kanyang ekspresyon at mga salita ay para bang nagbibigay siya ng pabor kay Minkyung. Ang lahat ay peke at mayabang hanggang sa nakakadiri. Siyempre, hindi pumayag si Minkyung. Nang makita ito, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Gusto mo bang makulong ang aking minamahal na anak? Hindi ko inaasahan na mayroon palang taong tulad mo. Sabihin mo lang magkano ang gusto mo. Bibigyan kita. Lumabas na ang katotohanan. Sa huli, gusto pa rin niyang gamitin ang pera para ayusin ang problema. Ngunit hindi nahulog si Minkyung sa bitag na ito. Huwag kang mag-alala, tiyak na hihilingin ko ang pinakamahigpit na parusa para sa iyong minamahal na anak. Tumakbo si Minkyung sa kalye na may petition form. Biglang nakaramdam siya ng takot. Bumalik ang pakiramdam na iyon. Kamakailan lang ay mas gumanda na siya. Ngunit ngayon, muling nagsimulang bumalik ang madilim na pakiramdam na iyon na bumabalot sa kanyang mundo. Sa kabilang eksena, umuwi si Huio gaya ng dati. Biglang nag-react si Huio. Ito ang tunog ng pitong ibinigay niya kay Minkyung. Baliw na tumakbo si Huio. Nandito ka na talaga. Masayang masaya si Minkyung dahil hindi siya niloko ni Huio. Matapos ang ilang sandali, kumalma si Minkyung. Kahit na hindi alam ni Huio kung ano ang nangyari, sinabi ni Minkyung, hindi na ako tatakas pa. Hindi madaling makawala sa mga takot. Sa pagkakataong ito, hindi susuko si Minkyung. Tiyak na mapapanatili niya ang isang makulay na bahagi ng kanyang buhay para sa sarili niyang mundo. Sa kabilang eksena, isang tiyaang nakaupo sa kama at nagbabrowse sa Facebook. May nakakita sa isang kabit na nagngangalang Lee Minkyung na kamakailan lang ay lumipat sa lugar. Nagulat ang tiya dahil iyon din ang lugar kung saan siya nakatira, kaya agad niyang ipinasa ang balita sa forum ng mga nanay sa komunidad. Halos kinabukasan, alam na ng lahat sa komunidad ang nangyari. Sa kabilang banda, pumunta ang nanay ng masamang lalaki para hanapin si Minkyung. Sa pagkakataong ito, pinilit niya si Minkyung hanggang sa punto ng pagkadismaya. Anong drama pa ang ginagawa mo? Alam ko na hindi ka talaga makikipag-ayos dahil gusto mo lang ng mas maraming pera para sa settlement. Sabihin mo na ang totoo. Dahil sa galit, nahulog si Minkyung sa patibong ng babae. Kung gusto ninyo talagang makipag-ayos, ibigay ninyo sa akin ang lahat ng inyong ari-arian. Baka sakaling makikipag-ayos ako sa inyo. Kaya sa huli, pera lang ang gusto mo. Pera lang ang dahilan kung bakit mo inakit ang anak ko at sinira ang kanyang pamilya. At para lang protektahan ng anak ko ang kanyang pamilya, pinaparatangan mo siya ng mga kasalanang hindi niya ginawa, kaya nawalan siya ng karangalan. Sa galit, umalis si Minkyung. Nagpanggap siyang biktima at nahulog sa sahig. Agad na nagkamali ang mga tiya sa Women's Association. Dahil sa post sa forum kahapon, nabaluktot na ang imahe ni Minkyung. Kaya hindi nagtagal, 3 tao ang pumunta para hanapin siya. Binigyan nila siya ng ilang araw, at kailangan nilang lumipat agad sa komunidad. Hindi may paliwanag ni Minkyung ang sarili, kaya umiiyak na lang siya at umalis. Sa sandaling iyon, nasalubong ni Huio ang 3 babae. Agad na ikinuwento ng 3 tiya ang tungkol kay Minkyung kay Huio. Bilang resulta, nagalit si Huio. Agad na hinanap ni Huio si Minkyung. Sa kabutihang palad, hindi malayo ang tinakbo ni Minkyung. Pagkatapos nilang maupo, huminga ng malalim si Huio at tinanong si Minkyung kung bakit hindi niya pinabulaanan ang kanilang mga hinala. Dahil alam kong walang silbi ang pagtanggi. Noon, pumunta rin siya sa aking kumpanya at gumawa ng mga chismis. Nag-post pa siya sa forum ng kumpanya. Noong sinabi kong hindi iyon totoo, nagpaliwanag ako at tumanggi ako. Sa tingin mo ba ay hindi ko pa iyon sinubukan? Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang ganitong panlilinlang. Ang dahilan kung bakit lumipat si Minkyung ng bahay at nawala ng trabaho ay may kaugnayan sa kanya. Sa bawat pagkakataon, pilit niyang pinabulaanan, ngunit walang sinuman ang naniwala sa kanya. Nais lang ng mga tao na paniwalaan ang kanilang nakikita. Ang tinatawag na katotohanan ay walang pakialam ang sinuman. Walang sinuman ang kumampi sa akin. Ako lang mag-isa ang lumaban, kaya hindi ako makakapanalo. Bakit walang kakampi sa iyo? Meron ka sa akin. Iniabot ni Huio ang kanyang kamay. Simula ngayon, magiging kakampi tayo. Dahan-dahang hinawakan ni Minkyung ang kamay ni Huio. Pagkatapos, sinabi ni Huio, gusto mong gamitin ang iyong telepono para kumuha ng ebidensya. Kaya kunan mo ulit ang ebidensya sa pagkakataong ito. Kumuha ka ng litrato kasama ang mukha niya. Tiningnan ni Minkyung si Huio. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Sa wakas, hindi na siya lalaban ng mag-isa sa pagkakataong ito. Ang babaeng nasa edad ay tumatawa
at ipinagyayabang ang kanyang anak sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa susunod na segundo, ang mga nasa edad na babae ay agad na nagpanik. Hindi sila basta-basta. Pagkaupo pa lang nila, nagsimula na silang magbitiw ng mga patutsada. Ang anak mo ay kumakain ng pagkain mula sa estado. Tiyak na mahirap iyon. Paano niya sasabihin na ang kanyang anak ay nasa kulungan? Kaya, nagkunwari siyang malapit sa kanila at hinila ang tatlong babae sa isang tabi. Nagkunwari siyang malakas at makapangyarihan, ngunit hindi sila natakot. Sinagot nila siya ng may parehong-pareho na mga salita. Ikinahihiya mo ang aming inosenteng kapitbahay. Kaya narito kami para maghiganti, President of the Social Circle. At Student Council ng apo mo at ang iyong komunidad, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal, malalaman ng mga lugar na binanggit ko kung bakit nakakulong ang anak mo. Malalaman ng lahat, agad na nagpanik at natakot ang babae at sumuko, na nagsasabing buburahin niya ang lahat ng posts na kanyang naipost dati. Kaya, sa ilalim ng kanilang tatlong pangangasiwa, lahat ng online rumors ay nawala. Ang tatlong babae sa Women's Association ay marunong mag-let go. Nang malaman nilang nagkamali sila kay Minkyung, agad silang nag-isip ng kanilang sariling solusyon. Talagang tinuruan nila ng leksyon ang babae. Pagkatapos nilang ayusin ang problema, inanyayahan nila si Minkyung na kumain ng pritong manok at idinagdag pa siya sa Women's Association ng komunidad. Ngunit patuloy na uminom si Minkyung at mabilis siyang nawalan ng malay. Kaya nagsimula siyang hipan ang pito ng walang tigil. Anong nangyayari? Agad na tumakbo si Huio nang marinig ang tunog ng pito. Natulala ang tatlong babae sa nakita nila. Kaya pala ang pito ay para ipatawag si Huio. Mabilis na dinala ni Huio si Minkyung pauwi. Ngunit patuloy na hinipan ni Minkyung ang pito habang nakahiga sa kama. Kaya wala nang nagawa si Huio kundi tawagan siya. Ibinigay ko sa iyo ang pito hindi para laruin. Huwag mo itong hipan maliban na lang kung nasa panganib ka. Hindi inaasahan na nag-aalangan si Minkyung at sinabi, nasa panganib ako ngayon. Gusto kitang makita. Nagsimulang magulo ang puso ni Huio. Matapos mag-alinlangan ng matagal, nagpa siya pa rin siyang kumatok sa pintuan ni Minkyung. Sa isang iglap, nakaligtaan ni Minkyung na nasa sopa na siya. Sinabi niya kay Huio na maghintay siyang makatulog siya bago siya umalis. Si Huio ay bahagyang nahihiya at patuloy lang nagsasalita. Sa mismong sandaling ito, bigla niyang naisip ang isang problema na matagal na niyang tinatago sa kanyang puso. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng inanyayahan niya ako sa kanyang bahay para kumain ng pansit noong nakaraang beses? Maingat na tumingin si Huio kay Minkyung, ngunit hindi niya inaasahang mahimbing na pala itong natutulog. Simula kailan niya ito napansin na laging nakakunot ang noo niya. Bagaman patuloy siyang tumatawa at nagbibiro, ngunit nang makita ang mukha ni Minkyung, si Huio ay biglang nakaramdam ng pagkasabi. Dahan-dahan siyang lumapit kay Minkyung. Anong ginagawa mo? Nahuli siya sa akto habang gumagawa ng masamang bagay. Si Huio ay natigilan. Tinanong ni Minkyung kung anong gusto niyang gawin, ngunit si Huio patuloy na pagtanggi, hindi inaasahan ni Minkyung na diretsahan itong sinabi, gawin mo ang gusto mong gawin kanina. Sa gabing ito, ang dalawang taong itinuturing na maisakit sa isip ng iba ay sa wakas ay gumaling na. Paggising ni Minkyung sa umaga, wala na siyang katabi. Medyo nag-aalala siyang tumayo at tumingin sa labas, at doon niya napansin na si Huio ay naghahanda ng almusal para sa kanya. Isang kakaibang pakiramdam ng kaligayahan ang pumuno sa kanyang puso. Mabilis na tumakbo si Minkyung sa kanyang silid, sumilip sa salamin, at bigla siyang nakarinig ng mga papalapit na hakbang. Agad siyang tumalon sa kama, nagkunwaring natutulog. Tumingin si Huio kay Minkyung na nagpapanggap na natutulog at napangiti siya. Sino ang mag-aakala na sa mismong sandaling ito may kumatok sa pinto? Sumilip si Huio at natuklasan niyang ang tatlong tao ay nandoon. Nang marinig ito, agad na nagpanik si Minkyung at mabilis na sinabi kay Huio na magtago sa silid. Lumabas na ang tatlong tao ay dumating upang imbitahan si Minkyung na sumama sa kanila para sa panggabing patrol kasama ang Women's Association. Sumagot si Minkyung ng ilang salita at sinubukang isara ang pinto. Hindi niya inaasahan na tatakbo ang aso sa kinaroroonan ni Huio na nagtatago sa silid. Napansin ng tatlong tao na mayroong mali. Tinanong nila kung mayroong tao sa bahay ni Minkyung. Agad itong tinanggi ni Minkyung. Inakala rin ng tatlong tao na ganoon niya, kaya nagsimula silang kumatok sa bahay ni Huio. Pagkatapos ng ilang sandali, nang matiyak ni Minkyung na ligtas na, sinabi niya kay Huio na lumabas. Hindi niya inaasahan na may isang eksena sa labas ng pinto na tumalon sa sumunod na araw. Sinimulan ni Minkyung at Huio ang kanilang unang date. Nagkasama silang nanood ng scene at kumain. Hindi nila inaasahan na dumating din ang mga kasamahang pulis ni Huio sa restaurant. Mabilis na nag-react ang dalawa, tinawag ng isa siyang hipag at tinawag naman siya ng isa na bayaw. Sobrang tuwa ni Minkyung na hindi niya maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Habang pinupuri siya, nadulas ang dila ng isang lalaki at nasabi niya, nakita ko na ang mga dati niyang girlfriend. Sa lahat ng mga dati niyang girlfriend, ikaw ang pinakamaganda. Ang hipag na pinakamaganda, agad na tumigas ang ekspresyon ni Huio. Hindi pa rin napagtanto ng lalaki ang problema at nagsimula pa siyang magkwento kay Minkyung. Sa magandang kasaysayan ni Huio, dati, mayroon siyang isang asawa na kailangan lang nabigyan ng kaunting kritisismo at turo. Ngunit gusto pa rin niyang pumunta sa istasyon ng pulisya ng ilang beses para lang makita si Huio ng ilang beses pa. Nang sabihin ito, mas naging masigasig pa ang lalaki. Mayroon ding isang babaeng magnanakaw ng pitaka. Tama, yung magnanakaw ng pitaka, na patuloy na nagpadala ng mga sulat pag-ibig sa kanya mula sa loob ng bilangguan. Kahit na magnanakaw ng pitaka siya, hindi pa rin niya nanakaw ang puso ni Huio. Dahil tapos na ang lahat, sabihin mo sa amin ang totoo. Mayroon ba kayong relasyon ng magnanakaw ng pitaka na iyon? Mukhang siya ang tipo mo, tama? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Minkyung. Sa puntong ito, napansin din ng lalaki ang ekspresyon.
sa ekspresyon ni Huio na gustong pumatay, kaya agad siyang tumahimik. Pagkatapos ng hapunan, medyo hindi pa rin masaya si Min Kyung. Tinanong niya si Huio, anong uri ba talaga ng babae ang gusto mo? Ngunit sino ang mag-aakala na sinabi niya, ang gusto ko ay yung mga babaeng may bulaklak sa ulo at may kaunting problema sa ugali. Iyon ang uri ng taong gusto ko. Narinig ito ni Min Kyung at sumaya siya ulit at pagkatapos ay kusang loob na hinawakan ni Huio ang kamay niya. Ngunit sa likod ng tamis na ito, may isang nakatagong panganib na tahimik na dumarating sa dalawa. Kinabukasan, inilabas ni Min Kyung ang aso para maglakad-lakad tulad ng dati. Yumuko siya para itali ang kanyang sintas, ngunit hindi niya inaasahan na biglang tumakbo palayo ang aso. Nagpanik si Min Kyung at hinabol ito pababa ng hagdan. Ngunit nawala ang aso sa isang iglap. Ilang 10 minuto ang lumipas, nakita ng security ang aso na nakahiga sa operating table. Biglang nag-alala si Min Kyung. Kakaiba, ang aso ay nilaso ng pestisidyo. Mayroon bang gumamit ng aso upang bigyan siya ng babala? Mabilis na umuwi si Min Kyung na parang baliw. Ngayon, gusto niya lang makita si Huio. Pagdating niya sa harap ng bahay ni Huio, nagpanik si Min Kyung at kumatok sa kanyang pinto. Ngunit hindi niya inaasahan, ang nagbukas ng pinto ay isang estrangherong babae, at ang sumunod na sinabi ng babae ay nagpaguho kay Min Kyung sa mismong lugar, mahal, may bisita. Halika't pumasok. Paano makakapasok si Min Kyung pagkatapos marinig ang linyang iyon? Tatalikod siya at tumakbo diretso sa kanyang bahay. Tulad ng dati, at mabilis na kinandado ang pinto. Sa isip ni Min Kyung, patuloy na umaalinggaw ang boses ng babae, at patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Sa sandaling ito, sunod-sunod na mga larawan ang dumadaan sa isip ni Min Kyung. Posible bang si Huio ay tulad din ng dating lalaki, na isa lamang manloloko, wala nang iba? Sa sandaling ito, si Huio sa kabilang panig ay wala pang kaalam-alam sa nangyari. Tinatanong lang niya ang babae kung bakit siya tinatawag na mahal sa ganoong paraan. Ang babae ay ang dating kasintahan ni Huio. Nang nagkasakit siya at sinuspinde sa trabaho, kinansela ng babae ang kanilang kasal, 1 linggo bago ang kasal. Iniwan niya si Huio. Sa pagkakataong ito, dumating siya upang tapusin ang mga formalidad para sa sertipikasyon ng ari-arian at tapusin ang kanilang relasyon. Bago nito, nakita niya sa mesa ang regalong inihanda ni No Huio para kay Lee Min Kyung at ipinakita ang kanyang paghama. Kasabay nito, dumating si Lee Min Kyung sa bahay, kaya sinadya niyang mag-set up ng eksenang ito. Pagkatapos malaman ang insidente, nagalit si No Huio at pinagalitan siya na umalis agad. Pagkatapos, nagmamadali siyang kumatok sa pintuan ni Lee Min Kyung. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagbukas si Lee Min Kyung ng kaunting siwang sa pinto. Nagmamadaling ipinaliwanag ni No Huio ang kanyang relasyon sa babaeng iyon, ngunit biglang umiyak si Lee Min Kyung. Sa sandaling ito, napansin din ni No Huio na may mali, kaya tinanong niya si Lee Min Kyung kung anong nangyari. Sinabi ni Lee Min Kyung kay No Huio na nalason ang kanyang aso at dinala sa ospital. Idinagdag pa niya na may gustong bigyan siya ng babala, kaya sadya nilang nilason ang aso. Hindi nagbago ang ekspresyon ni No Huio. Naalala niya ang mga nakaraang pagkakataon na madalas mag-isip ng kung ano-ano si Lee Min Kyung. Naisip niya na masyado na naman itong sensitibo, kaya lumapit lang siya at niyakap ito, dahan-dahang pinapatahan. Naramdaman ni Lee Min Kyung ang pagiging malamig ni No Huio. Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Hindi naniniwala ako sa iyo, di ba? Nangako ako na hindi na kita lolokohin. Kahit sinabi niya na naniniwala siya, sinabi niya pagkatapos na ang masamang tao ay natukoy at nakakulong na, kaya huwag na masyadong maging sensitibo si Lee Min Kyung. Sa sandaling ito, lubos na kumbinsido si Lee Min Kyung na hindi talaga siya pinaniniwalaan ni No Huio. Nagbago ang kanyang mukha at galit niyang pinalaya si No Huio sa bahay. Pagkatapos, malungkot niyang inayos ang lahat ng gamit ni No Huio sa bahay. Nang makauwi si No Huio, sa wakas ay naintindihan niya ang problema. Nagsisisi siyang pinalo ang kanyang noo dahil tiyak na mali ang pagkakaintindi niya kay Lee Min Kyung. Kinabukasan, pumunta si No Huio sa residential area upang tingnan muli ang surveillance. Hindi siya makapaniwala na may isang lalaking bumuhat sa aso ni Lee Min Kyung at maraming beses na nagpakita sa paligid niya. Napansin ni No Huio na may mali, kaya nagmamadali siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan sa istasyon ng pulisya upang kunin ang dating file ni Lee Min Kyung at binuksan ang unang pahina. Agad na nagulantang si No Huio sa nakaraang masakit na karanasan ni Lee Min Kyung. Kahit na narinig na niya ang kwento noon, nang makita niya ito ng sarili niyang mga mata, doon niya lang talaga naintindihan ang pinagdaanan ni Lee Min Kyung. Sa sandaling ito, galit na sinabi ng kanyang kasamahang pulis na kumuha ang kabilang panig ng isang napakagaling na abogado, na matigas na iginiit na parehong nagkasala ang dalawang panig, kaya nabawasan ang kaso. Sa sandaling ito, ipinakita ng kanyang kasamahan ang kanyang telepono sa kanya. Talagang hindi tao ang lalaking ito. Kahit na mayroon silang video bilang ebidensya para pansamantalang makulong ang salarin, wala rin itong naitulong. Hindi nagtagal, agad na nakapagpiyansa ang lalaki. Ano? Biglang nagbago ang mukha ni No Huio. Pinalaya ang masamang tao. Nagmamadali siyang nagpaalam sa kanyang kasamahan at umalis. Nagkataon na pagdating niya sa bahay at pagbukas ng pinto, may narinig siyang ingay na umagaw sa kanyang atensyon. Tumingin siya sa hagdanan at hindi ba't ang masamang tao, si CEO iyon. Agad na napansin ni Ji o ang sitwasyon at mabilis na tumakbo pababa sa hagdan. Mabilis na hinabol ni No Huio at sa huli ay nahuli si CEO sa ibabang palapag. Sa pag-iisip sa nakita niya, nagalit si No Huio at naghandang tumawag sa pulis. Hindi niya inasahan na biglang gumawa
gumawa ng eksena si CEO. Nag-video kami dati. Nagtataka ka, di ba? Gusto mo bang makita? Pagkatapos mo bang panoorin ito, mananatili ka pa rin ba sa kanya? Hindi pagkatapos mo itong mapanood, mas magiging baliw ka sa kanya. Walang normal na lalaki ang mananatiling kalmado pagkatapos marinig ang mga salitang ito. Sino, Huio, na kalmado na, ay lalo pang nawala ng kontrol. Agad siyang nawala ng pag-iisip at sinugod si CEO. Sinuntok siya ng paulit-ulit. Ngunit masayang tumawa si CEO. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakarating si Lee Min-kyung. Gusto niyang pigilan si No Huio, ngunit wala na siyang kontrol sa sarili. Huwag mo siyang saktan. Umalis ka. Ayos ka lang ba? Nang makita niyang papalapit si No Huio, ang tanging nakikita ni Lee Min-kyung ay takot at sindak. Sumigaw siya habang umaatras. Sa sandaling ito, si No Huio, na mukha siyang nakagawa ng isang malaking pagkakamali sa istasyon ng pulisya. Ang ECC, nakakagaling lang sa pambubugbog, ay mayabang na nagdeklara na kakasuhan niya ito ng matinding pananakit. Sa simula, siya ang may kasalanan, ngunit dahil binugbog siya, siya ang naging biktima. Ngunit sa kakulangan ng sapat na pagpapaliwanag, si Huio ay hindi makapagsalita at hindi makalaban. Pagkalabas niya sa silid, nakita niya si Min-kyung nakausap ang kanyang kasamahan. Nang makita ni Min-kyung si Huio, mabilis siyang tumalikod at umalis. Hinabol ni Huio si Min-kyung at nahirapan siyang maabutan ito. Ngunit hindi niya inaasahan na si Min-kyung ay, sa tingin mo ba ay magpapasalamat ako sa iyo? Tinanong ba kita na disiplinahin siya para sa akin? Ang alam mo lang ba ay gumamit ng karahasan para solusyonan ang lahat ng problema? Nagtangka si Huio na magpaliwanag, ngunit nagpatuloy si Min-kyung, kung ang alam mo lang ay gumamit ng karahasan, ano ang pinagkaiba mo sa kanya? Si Huio ay tahimik sa loob ng mahigit 10 segundo bago dahan-dahang nagsabi, pasensya na. Nang makita kitang naghihirap, hindi ko mapigilan ang galit ko. Naiintindihan mo ba? Kahit ano paman, wala na akong pakialam. Pakiusap, huwag ka nang manghimasok sa mga bagay na hindi naman kailangan. Halos baliw na sabi ni Min-kyung, sumisigaw na isa siyang baliw at isa rin siyang baliw. Anong magagawa ng dalawang baliw kung magkasama? Kahit na isa kang hangal na baliw. Na baliw na lagi na lang wala sa kontrol at nambubugbog ng tao. Anong mali sa pagiging malapit ko sa iyo? Sa pagkakataong ito, wala nang sinabi pa si Min-kyung, tahimik siyang umalis. Pag-uwi ni Huio, tiningnan niya ang kanyang telepono. Ang bawat larawan ay magagandang alaala sa pagitan niya at ni Min-kyung sa loob lamang ng ilang maikling araw. Ngunit ang magagandang bagay na iyon ay nawala na. Sa pagkakataong ito, tahimik na umiiyak si Min-kyung. Tila ba ang isang taong tulad niya ay nakatadhana na hindi maging masaya? Biglang, dumating na ang kinabukasan. Nakaharap si Min-kyung sa salamin at nagsimulang mag-ayos. Matapos maghanda, lumabas siya ng bahay at inilipat ang mga gamit ni Huio sa harap ng kanyang pinto. Sa puntong ito, nagkataon na dumating si Huio. Pasensya na, huminto na tayo rito. Kahit na hindi ko alam kung ano tayo dati, sa palagay ko ay wala tayong magiging anuman sa huli. Si Huio ay hindi nakapagsalita at tahimik lang na nakinig sa mga yapak ni Min-kyung na papalayo. Pagbalik niya sa harap ng kanyang bahay, nakita niya ang mga gamit na inilabas ni Min-kyung. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang sarili. Teka lang, Lee Min-kyung, sandali lang, bababa na ako. Ngunit hindi lumingon si Min-kyung at dumiretso sa taxi na kanyang binuo, habang si Huio ay walang habas na humabol. Sa huli, hindi pa rin siya nakaabot at sa sandaling iyon may tumawag. Ito pala ang kaso na sinusundan ni Huio dati na may bakas na. Ibinaling ni Huio ang kanyang atensyon sa paglutas ng kaso at sa wakas ay nahuli niya ang malaking isda na nagtatago sa loob ng mahabang panahon. Masayang-masaya ang kanyang mga kasamahan. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay na makuha ni Min-kyung ang sulat ng pagpapatawad upang maipasok niya kaagad ang kanyang aplikasyon para sa reinstatement. Pagpapatawad? Anong pagpapatawad? Hindi mo ba alam na nakikipag-usap siya para sa pagpapatawad? Anong ibig mong sabihin? Kung maabot niya ang isang pagpapatawad sa kaso ng pananakit, maaari siyang ma-restate, tama? Sa tingin ko ay, agad na napansin ni Huio ang problema. Kaya pala si Min-kyung ay umalis sa bahay at nakipagkita sa FEC para makipag-usap para sa pagpapatawad. Nagmamadali siyang tinawagan si Min-kyung. Ngunit matagal siyang nag-alinlangan at sa huli ay nagdesisyon na patayin ang tawag. Pagkatapos, nakipagpalitan siya ng usapan sa FEC tungkol sa kasunduan para sa pagpapatawad. Hindi kakasuhan ng FEC si Huio at babawiin din niya ang kanyang akusasyon laban dito. Matapos pirmahan ang kasunduan, nagmadali si Min-kyung na umalis. Hindi niya inaasahan na biglang nagbago ng ugali ang Siho. Lumuhod pa nga ito upang humingi ng tawad kay Min-kyung. Dahil sa kakaibang tingin ng mga tao sa paligid, pansamantalang bumalik si Min-kyung sa kanyang upuan. Uminom siya ng tsaa upang pakalmahin ang kanyang sarili. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, ngunit huwag mong asahan na patatawarin kita. Biglang naramdaman ni Min-kyung na lumabo ang kanyang isipan. At hindi makapaniwalang tiningnan ang lalaking nasa harapan niya. Sa buong buhay mo, huwag mong asahan na patatawarin kita. Biglang nagbago ang eksena sa ibang sitwasyon. Sa wakas, dumating si Huio sa cave. Tinanong niya ang receptionist at nalaman na dinala ni Seong-ho si Min-kyung. Nagmamadaling sumakay si Huio sa kanyang sasakyan. Sa puntong ito, mabilis na kumilos ang kanyang kasamahang pulis at natukoy ang lokasyon ni Min-kyung. Mabilis na nagmaneho si Huio at hindi nagtagal ay naabutan niya ito. Hindi niya inaasahan na nang makita ni Seong-ho si Huio. Hindi siya natakot kundi lalo pang nang provoke. Binaban
niya ang bintana at pinihit ang mukha ni Minkyung patungo kay Huio. Sobrang nagalit si Huio. Nagsimula silang maghabulan sa highway. Sa huli, sa isang kanto, pinilit ni Huio na huminto si Chiho. Bumaba siya ng sasakyan at galit na kinatok ang pinto ng sasakyan. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang nag-reverse si Chiho at sinubukang makatakas. Walang ibang pagpipilian si Huio kundi tumalon sa sasakyan ng kalaban. Hindi niya inaasahan na si Chiho ay hindi huminto kundi bumilis pa patungo kay Huio. Sinubukang bumangon ni Huio ng mabilis. Nang makita ito ni Chiho, iniwan niya ang sasakyan at tumakas. Sa puntong ito, wala nang ibang mahalaga kay Huio kundi ang alamin kung maayos ba si Minkyung. Kasabay nito, ang kasamahan ni Huio ay mabilis na paparating. Nagkataon na may isang tao sa gilid ng kalsada na kumakaway at nakakuha ng kanilang atensyon. Maaari bang makisabay ako sa inyo patungo sa sentro ng lungsod? At pwedeng pahiram ng iyong telepono. Anong nangyayari? Kung nakasakay ka na, sabay na tayong bumalik sa Seoul. Hindi inaasahan ni Seong-ho na isinubo niya ang sarili. Nagbago ang eksena. Nagising si Minkyung sa isang hospital bed. Tahimik siyang pumunta sa kwarto ni Huio at tiningnan ang kanyang buong katawan na nababalutan ng benda at puno ng sugat. Naiintindihan niya na ang lahat ng mga sugat na ito ay dahil sa pagliligtas sa kanya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang nagising si Huio at mumiti kay Minkyung. Ano ang balak mong gawin? Agad na itinanggi ni Minkyung, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Huio, ipagpatuloy ang ginagawa mo kanina. Tapusin mo ang gusto mong gawin. Hindi na napigilan ni Minkyung ang sarili at yumakap kay Huio. Pinatunayan ni Huio sa pamamagitan ng aksyon na hindi kasinungalingan ang kanyang pagmamahal. Pagkatapos, sinabi ni Huio kay Minkyung na buksan ang drawer sa tabi niya. Nang buksan ni Minkyung ang drawer, mayroong isang kahon ng regalo at mumiti si Huio at sinabi sa kanya na buksan ito. Sinubukan ni Huio na umupo at siya mismo ang nagsuot ng alahas kay Minkyung. Tiningnan nila ang isa't isa at masayang ngumiti. Nagbago ang eksena. Kakaalis lang ni Huio sa ospital at bumaba siya ng taxi. Hindi niya inaasahan na 3 tao ang nagmamadaling lumapit sa kanya at sinabing, lumipat na si Minkyung. Kakaalis lang ng sasakyan kaya bilisan mo at habulin mo siya. Agad na tumakbo si Huio sa bawat sulok at bawat kalye. Sa huli, sa isang intersection na may stoplight, naharang niya ang sasakyan ni Minkyung. Galit na galit si Huio. Umupo siya sa sahig at nagtanong, paano ka nakakaalis ng tahimik nang walang sinasabi? Tahimik na inabot ni Minkyung ang kanyang kamay at sinabing, mag-ingat ka. Iyon pala, pakiramdam ni Minkyung ay hindi siya maaaring umibig o mag-asawa tulad ng isang normal na tao dahil sa kanyang mga naranasan. Ayaw niyang saktan si Huio, kaya ang tanging pagpipilian niya ay iwanan siya. Ang sama mo, iniwan mo na nga ako, tapos sinasabi mo sa akin na mag-ingat ako. Hindi ko kayang alagaan ang sarili ko. Hindi ko magagawa. Wala nang sinabi si Minkyung at tumalikod at umalis. Hindi pinapansin ang mga sigaw ni Huio sa likod niya at hindi man lang lumingon. Ngunit bigla siyang tumigil. Tumigil ka! Tumigil ka! Sinusumpa ko, sinabi kong tumigil ka. Ano ang gagawin mo? Tumigil ka, huwag kang gagalaw. Sa takot, nagmamadaling lumapit si Minkyung kay Huio. Umiiyak siyang nagmakaawa kay Huio na bitawan siya dahil ayaw niyang makita siyang sinisira ang sarili niya dahil sa kanya. Kung nasaktan si Huio, mas masasaktan din siya. Hindi inaasahan nang marinig ito ni Huio, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabilis niyang pinihit ang taong hawak niya at nagtanong, tingnan mo, sino ito? Iyon pala, ang taong ito ay ang pervert na matagal nang kinukuhanan ng litrato ni Minkyung. Sa wakas ay ngumiti si Minkyung. Isa talaga siyang baliw, kaya pagkatapos ay hinalikan niya si Huio nang may matinding pagnanasa. Ang kawawang pervert ay hindi lang nahuli, kundi kinailangan pa. Masaksihan ang eksenang ito ng matamis na pagmamahal. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Huio sa trabaho. Naghihiga siya sa kama nang biglang may narinig siyang busina. Excited siyang bumangon at binuksan ang pinto para tumanaw sa labas. Dito nagtatapos ang kwento ngayong araw. Salamat sa panonood ng pelikula. Anong masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba.